natin, the just shall live by faith. Amen? No? Pero, yung pananampalataya, dapat po yan lumalabas, nakikita. Amen? At nakikita mo yan sa tinatawag na pagsuserve natin. Amen po ba? No? Actually, marami po sa atin, pag pinag-usapan ng paglilingkod, talagang, Lord, I will serve you. Actually, yung iba hindi pa. No? Medyo ano pa tayo sa mga ganon. Pero alam nyo, yun ang unang-una, pag pinag-usapan ng paglilingkod, yung kagad ang unang darating, na ano, I want to serve you, Lord. Okay po yun. Kaya alam nyo, habang kayo po'y nagpapatuloy, lumalago pa rin yun. Alam nyo, ano po mangyayari doon? Na dati, talagang sa lahat ng gagawin mo, nakapokus ka kay Lord at gusto mo siyang paglingkuran. Pero darating ang panahon na mararamdaman mo na hindi lang pala si Lord yung pinaglilingkuran. Lalong-lalo na po yung katawan ni Kristo. Lalong-lalo na po yung mga katabi natin. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan na katabi natin. May katabi ba kayo dyan? Amen. Amen po ba? No? Diba? Marami sa atin, Lord, I want to serve you. Okay po yan. Darating talaga yan. So mula sa pananampalataya, ikaw ay naging tagapaglingkod ni Lord. Alam niyo yung, yung Great Commission na sinabi ng Matthew chapter 28, verse 19, sabi niya, go and preach the gospel. At ang sabi niya, go and preach, sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko. Yung po ang sabi, gawin ninyong mga alagad ko. Amen? Ang buong bansa. Hindi lang mo sinabing gawin mo silang mananampalataya. Gawin mo silang mga alagad ko. Pag sinabi mga alagad ko, mga tagapaglingkod ko. Yan. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang mananampalataya? Tagapaglingkod ka rin.